Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 8, Day 1. Mga layunin. Naipahayag ang kahalagahan ng pagkaing lalawiganin sa kalusugan at kultura ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan. At nakasusulat ng isang kwento na nagtatampok sa pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin. Para sa panimulang gawain, tanungin ang mga mag-aaral hinggil sa paborito nilang ulam. Ipalarawan ito, alamin ang mga sangkap at sabihin kung ano ang kahalagahan nito sa kalusugan. Ang layunin ng ating aralin ay naipahahayag ang kahalagahan ng pagkaing lalawiganin sa kalusugan at kultura ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan. At nakasusulat ng isang kwento na nagtatampok sa pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin. Tandaan mga bata na ang tradisyonal na pagkain ay mga putahe o pagkaing may kasaysayan at kultura na naipasa mula sa nakaraang henerasyon. Ang mga pagkain ito ay karaniwang inihahanda at kinakain sa isang partikular na rehiyon, bansa o kultura sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tradisyonal na pagkain ay kadalasang may kaugnayan sa mga espesyal na okasyon, mga lokal na sangkap at mga natatanging pamamaraan ng pagluluto. Ang maikling kwento naman ay isang maikling anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang pangyayari o serye ng mga pangyayari. Ngayon ay ipakita ang mga larawan ng iba't ibang pagkaing Pilipino at tanungin ang mga mag-aaral kung nakakain na ba sila nito. Para naman sa guro, piliin lamang ang angkop na pagkain na nagmula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Mga bata, alin sa mga pagkain nasa larawan ang natikman mo na? Alin naman sa mga ito ang hindi mo pa natitikman? Alin ang nais mong matikman sa mga ito? Ang pagkaing lalawiganin ay mga pagkaing unique o niluluto lamang sa isang lalawigan. Ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Halimbawa nito ay ang pansit Malabon mula sa lungsod ng Malabon sa Metro Manila. Narito naman ang kahalagahan nito. Sa kalusugan, ang mga pagkaing Pilipino mula sa mga lalawigan ay mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog at malakas. Para naman sa kultura, ang mga pagkaing Pilipino na mula sa ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon ay nagpapakita ng ating kasaysayan at tradisyon. At para sa pamilya at komunidad, ang pagkain ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga pamilya at komunidad na magkasama-sama. Dahil sa mga kahalagahang ito, dapat lamang na ipagmalaki natin ang mga pagkaing Pilipino, partikular na ang mga pagkain galing sa ating rehiyon. Yamang nagdudulot ito ng benepisyo sa ating kalusugan, nagpapakita ng tradisyon at kultura, at nagbubuklod nito ang pamilya at komunidad. Ngayon ay narito ang isang gawain. Una, pagsusulat ng isang maikling kwento, magsulat ng isang maikling kwento tungkol sa iyong paboritong pagkaing lalawiganin at kung bakit ito ang iyong paborito. Itampok din ang pagpapahalaga na maaari mong gawin upang mapanatili ito. Narito naman ang tala sa guro, gagabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsulat ng maikling kwento.
Para sa inyong takdang aralin, magpagawa ng collage ng mga tradisyonal na pagkain na paboritong kainin ng mga mag-aaral. Sumulat ng maikling paliwanag kung paano mapahahalagahan ng isang mag-aaral ang mga ito. Day 2. Mga layunin. Nakalalahok sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyonal na sining at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, at nakalilikha ng isang simpleng pagtatanghal na nagpapakita ng kahalagahan ng sayaw at musika. Ngayon ay ipapasa ang collage na ginawa ng mga mag-aaral at magtatawag ng 2 voluntaryo para basahin. Ipagawa rin ang simpleng ehersisyo bago magsimula ang klase. Bumilang ng 8 sa bawat kilos. Ang layunin ng ating aralin ay nakalalahok sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyonal na sining at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, at nakalilikha ng isang simpleng pagtatanghal na nagpapakita ng kahalagahan ng sayaw at musika. Ang tradisyonal na sining ay mga sining na nagpasalin-salin mula sa nakaraang henerasyon. Bahagi ng kultura, gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at nagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang halimbawa nito ay ang Karinyosa. Ito ay isang tradisyonal na sayaw na may katambal na awit. Ang sayaw na ito ay kilala sa buong Pilipinas bilang isang sayaw ng panliligaw na may flirtation. Ang Karinyosa ay nagpapakita ng mapagmahal, kakit-akit o malambing na mga kilos. Sa pamamagitan ng isang abaniko at panyo, ang mga mananayaw ay gumagawa ng mga galaw na parang nagtataguan at iba pang kilos na nagpapahayag ng kanilang malambing na damdamin sa isa't isa. Maraming bersyon ng sayaw na ito, ngunit ang mga galaw na parang nagtataguan ay karaniwan sa lahat. Talakayin ang mga kahalagahan ng mga tradisyonal na musika at sayaw sa sumusunod na aspeto. Una ay ang pagpapalaganap ng kultura. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagsisilbing tagapagdala ng kultura ng ating rehiyon sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito, naipapasa natin ang regional na mga tradisyon, kaugalian at kasaysayan. Ito ay parang isang time capsule na naglalaman ng ating pagkakakilanlan sa rehiyon at bilang mga Pilipino. Pangalawa ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang mga gawaing ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magkakasama at magkaisa. Sa pamamagitan ng pag-awit at pagsasayaw, nabubuo ang mga relasyon at nagkakaroon ng diwa ng pagkakaisa sa komunidad lalo na sa ating rehiyong kinabibilangan. Pangatlo ay ang pagpapaunlad ng mga kasanayan. Ang pagtugtog ng mga tradisyonal na instrumento at pagsasayaw ay nagpapahusay sa disiplina, pagkamalikhain at pagpapahalaga sa sining. Pang-apat ay pagbibigay ng aliw. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagbibigay ng aliw at kasiyahan. Ito ay isang paraan upang makalimot sa mga problema at magkaroon ng masayang sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Una, pangkatin ng guro sa 4 na grupo ang mga mag-aaral. Pangalawa, ipanood ang video ng Karinyosa. Kung walang video, maaaring ipakita ng guro ang mga hakbang. Pangatlo, ipaalala sa mga mag-aaral na pag-aralan nila ang ilang figures ng sayaw lamang. Narito naman ang tala sa guro. Mga bata, ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ang kilos ng sayaw at naririnig ang awiting ito?
Day 3. Mga layunin. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasuotang Pilipino na nagmula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nasasabi ang mga dahilan kung bakit dapat nating ipagmalaki ang kasuotang Pilipino at nakalilikha ng simpleng disenyo ng isang modernong kasuotang Pilipino. Magpakita ng larawan ng mga damit na yari sa tela na gawa sa rehiyon. Kung walang yaring tela mula sa rehiyon, maaaring ipakita ang mula sa kalapit na rehiyon. Narito ang ilang halimbawa na maaaring gamitin. Inabel na tela. Maaari ring magpakita ang guro ng mga tunay na kasuotang ginagamit sa kanilang lugar. Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasuotang Pilipino na nagmula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. At nasasabi ang mga dahilan kung bakit dapat nating ipagmalaki ang kasuotang Pilipino. Nakalilikha ng simpleng disenyo ng isang modernong kasuotan. Tandaan mga bata na ang kasuotang Pilipino ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng pananamit na ginagamit o ginamit ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon at lugar sa Pilipinas. Ngayon naman ay sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, nakakita ka na ba ng ganyang kasuotan na yari sa Inabel? Pangalawa, paano kaya natin mapapahalagahan ang mga kasuotang gawa sa tela mula sa ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ipaalala sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng kasuotang Pilipino bilang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan sa rehiyong kinabibilangan. Magsagawa rin ng talakayan hinggil sa sumusunod na tanong. Bakit mahalaga ang kasuotang Pilipino lalo na ang mga galing sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan? Paano natin may pakikita ang pagpapahalaga sa ating rehinal na kasuotan? Ano ang mga magagandang katangian ng mga rehinal na kasuotan at ng mga kasuotang Pilipino? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Una, magpaguhit ng isang simpleng disenyo ng modernong kasuotang Pilipino na nais niyang tahiin para sa kanyang sarili. Sabihin kung anong tela ang mga gagamitin sa kanyang kasuotan. Maghanda ng maikling paliwanag kung bakit ito ang nilikhang disenyo ng kasuotan. Tandaan na dapat maitampok ang koneksyon nito sa kultura at kahalagahan nito. At pangatlo, ipaalala ang rubric para sa pagtatasa ng gawain. Day 4. Mga layunin. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. At naipahahayag ang kanilang mga salobin at damdamin tungkol sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating panimulang gawain, ipakikita ang mapa ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan. Ipatukoy ang mga magagandang tanawin, mga simbolo ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, mga bayaning lokal, sining at kultura. Maaaring baguhin ang mga larawan batay sa kung ano ang mayroon sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan.
Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon at nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipahayag ang kanilang mga salubin at damdamin tungkol sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang tradisyonal na sining ay mga sining na nagpasalin-salin mula sa nakaraang henerasyon, bahagi ng kultura, gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at nagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Tandaan rin na ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng kuro-kuro, pananaw o damdamin ng may akda tungkol sa isang partikular na paksa. Ngayon ay sagutan naman ang mga pamprosesong tanong. Una, saan makikita sa mapa ang mga magagandang tanawin, estruktura, sining at craft na nasa mga larawan? Alin sa mga ito ang napuntahan mo na at nakita? Pangalawa, sino ang itinampok na bayani? Ano ang magagandang nagawa niya para sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? At pangatlo, anong simbolo ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon ang makikita sa mga larawan? Paano mo maipakikita ang paggalang dito? Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Maaaring banggitin ang sumusunod. Una, ang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon ay ating tahanan. Pangalawa, ang mga Pilipino ay magkakapatid. Pangatlo, dapat pangalagaan ang mga likas na yaman. Pang-apat, dapat na maging mabuting mamamayan. Para naman sa isahang gawain, magpasulat ng isang talata sa mga mag-aaral. Maaaring papiliin sa sumusunod na mga tema. Mahusay mga bata! End of week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!